Shoutout nga pala sa miyembro ng medyo malakas na nilalang. Sa pagpapatuloy ng kwento, nag-ulo pa ang kanilang pagtatanong dahil sabay-sabay, kaya't pinutol niya sila at sinabing isa-isa lamang dapat magtanong. Ipinayo niya na magsuot lamang sila ng pinakapayak na anyo ng abaka, at tungkol naman sa tsinelas o sombrero, siya ang baalang maghanda. Matapos umalis ang mga babae upang magpalit, napabuntong hininga si Jiang Beyan at naupo sa gilid ng lawa habang umiinom ng tsaa. Sa isip niya, kahit anong pagtatakip ang gawin, ang likas na kagandahan ng mga disipulong ito ay tiyak na magiging sagabal. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang 5, nakasuot na ng mga payak na tela ngunit lalo pa silang tumingkad sa ganda. Halos map-elang si Jiang Beyan, sapagkat imbes na magmukhang karaniwan, mas lalo silang nagmistulang mga diwata. Gayunpaman, pinuri niya ang kanilang pagiging maagap at sabay na inilabas ang mga kasangkapang inihanda, mga sombrerong yari sa dayami, sandalyas, at telang pambalot sa mukha. Ipinaliwanag niyang dahil tag-init, mahalaga ang mga ito upang hindi sila dapuan ng init ng araw at upang makaiwas sa atensyon ng iba. Bagamat may reklamo pa si Fang Qia na masyadong pangit ang ayos at hindi siya kailanman hihingi ng ganitong bagay sa kanilang guro, tinanggap pa rin ng lahat ang mga kasuutan. Una si Liu Zeken na naglagay ng telang pambalot sa mukha at agad niyang naramdaman ang kakaibang pagbabago sa kanyang aura. Tila nawala ang kanyang kislap at napalitan ng payak na presensya. Napangiti si Jiang Beyan sa sarili, tanda na gumagana ng maayos ang inilagay niyang formasayon ng pagtatakip. Nang dama ko naman sa magkakapatid na disipulo, agad nagtanong si Gim Yao kung ano ang telang yon. Ipinaliwanag ni Jiang Beyan na yon ay payak na abaka upang makaiwas sa init. Ngunit tila ba isang bagong karanasan para sa dalaga, at nang isuot ito, agad siyang natuwa at pinuri ang lamig na dala ng tela. Maging ang dalawa niyang kapatid ay sabay-sabay ding nagsuot at agad na natuwa, sapagkat bukod sa lamig ay nakakaakit pa ang halimuyak. Hindi nagtagal, pati si Liu Zeken ay nakaramdam ng kakaibang samyo na tila bumabalot sa hangin. Nagtanong siya kung ano ang pinagmumulan nito, kaya't inilabas ni Jiang Beyan ang isang maliit na bote ng insenso. Ipinaliwanag niyang ito ay mula sa pinaghalong 100 bulaklak, at ang halimuyak nito ay nakatutulong upang manatiling malinaw ang kanilang isipan sa oras ng kagipitan. Lalo pang lumaki ang paghanga ng tatlong magkakapatid sa kanya, at halos magsumamo ang kanilang mga mata na makita pa ang pinagkunan ng halimuyak. Ang mga inosente at mausisang hiling ng mga dalaga ay nagdagdag pa sa sakit ng ulo ni Jiang Beyan, ngunit sa kabila nito, pinanatili niya ang kanyang awtoridad at pinigilan ang kanilang masyadong masiglang pag-uusisa. Sa ganoong paraan, natapos ang unang hakbang ng kanyang paghahanda. Bagamat tila mahirap at puno ng abala ang kanyang pamumuno, unti-unti na niyang naitatag ang disiplina na kailangan ng grupo sa kanilang pagbaba ng bundok. Sa isang maayos na pagkilos, tumikim ng 2 beses si Jiang Beyan at agad na natauhan ang tatlong magkakapatid. Tinakpan nila ang kanilang mga bibig na parabang nakalimutan nilang sumunod sa alituntunin ng pag-ulat bago magsalita. Hindi na ito pinansin ni Jiang Beyan at marahang binuksan ang takip ng sisidlan. Ipinaliwanag niyang ang pulot ng 100 bulaklak ay mabuti para sa paglinang ng dugo at qi, pati na rin sa pagpapanatili ng kabataan. Ipinangako niyang ang pinakamahusay na makagaganap sa darating na pagsubok ay makakakuha ng isang sisidlan nito bilang gantimpala. Masayang nagdiwang ang tatlong magkakapatid at hindi mapigilan ang kanilang tuwa. Ngumiti si Jiang Beyan at sinabing oras na upang tumungo sila sa bulwagan ng pamunuan upang tanggapin ang kanilang misyon. Sama-sama nilang isinagaw ang kanilang pagtugon at tumuloy na patungo sa kagubatan ng pagsubok. Habang naglalakad, humahampas ang hangin at nagkakalat ng mga tuyong sanga at dahon sa kanilang daraanan. Pagdating nila sa lugar, agad na nakilala si Jiang Beyan ng isang kapwa-disipulo. Magalang itong yumuko at bumati kay Qin Shixong. Nang tanungin siya kung naroon upang tanggapin ang isang misyon sa paggawa ng talisman, mahinahong sumang-ayon si Jiang Beyan. Ipinakilala rin niya ang kanyang mga kasamahan at ipinunto na si Qin Muan, na siyang nakatalaga bilang rehistrador, ang siyang nagbibigay ng mga misyon at nagsisiguro sa patas na pagtatasa. Nagulat si Qin Muan nang makita ang 5 babaeng disipulo sa likuran ni Beyan, ngunit bilang paggalang ay nagbalik din siya ng pagbati. Matapos noon ay inilahad ni Beyan ang kanilang pakay. Pinili ni Qin Muan ang isang angkop na misyon at iniabot sa kanya ang isang balumbon.
Ipinaliwanag niyang maraming bata mula sa nayon ng Fu sa Long Mountain Town ang nawawala, na nagdudulot ng matinding pangamba sa mga mamamayan. Walang pag-aalinlangan itong tinanggap ni Jiang Beiying bilang kanilang pagsubok. Mabilis silang nagtungo patungong Long Mountain Town at nadaanan ng masiglang pamilihan. Ang paligid ay ng samyo at alingaw-ngaw ng mga nagtitinda, matamis na hawthorn, lugaw na gawa sa bigas at millet, mga tinapay na may palamang matamis na munggo, at iba pa. Hindi nakapigil ang isa sa tatlong magkakapatid at itinuro ang mga tinapay na may palamang munggo. Agad na binili ni Jiang Beiying ang 8, tig-2 para sa bawat isa. Subalit pinigilan niya ang mga batang babae at pinaalalahanan na hintayin muna ang kanilang pagdating sa bahay pahingahan bago tikman ang pagkain. Sa kabila ng pagkasabik, sumunod ang lahat at muling nagsuot ng belo. Tahimik silang naglakad kasunod ni Beiying na tila isang anino ng 5 figura. Bigla namang napahinto si Fang Qia at napansin na wala man lang tumitingin sa kanila sa paligid, isang bagay na kadalasan ay imposibleng mangyari. Sa kanyang isip, malinaw na may ginagawa si Jiang Beiying upang mailihis ang atensyon ng mga tao, ngunit minabuti niyang huwag na lamang manghimasok. Ilang sandali pa, umugang ang ingay ng alitan sa pamilihan. Isang tindero ng prutas ang pinagmamalupitan ng mga maton dahil umano sa hindi pagbabayad ng renta. Habang pinupulot ng kawawang nagtitinda ang nagkalat na prutas, mariin niyang ipinaliwanag na nagbabayad na sila ng buwis sa pamahalaan at wala nang maibibigay sa mga ganid na mangungutong. Subalit walang pakialam ang mga maton at sinimulan na siyang bugbugin. Hindi na nakatiis si Fang Qia at nais nang makialam, ngunit maagap siyang pinigilan ni Jiang Beiying. Mariin niyang pinaalalahanan ang grupo na huwag kumilos ng walang pahintulot, isang alituntuning paulit-ulit niyang binibigyang diin. Nainis si Fang Qia at tinawag siyang duwag, ngunit pinakalma naman siya ni Liu Ziqin, nagpapaalala na wala pa silang sapat na karanasan sa mundong iyon at mas mabuting sundin ang nakatatandang disipulo. Sa loob-loob ni Jiang Beiying, malinaw ang kanyang pasya. Ang mga dalagang ito ay masyadong bata at kulang pa sa karanasan upang makilala ang tunay na anyo ng hustisya sa kontinenteng iyon. Kaya't sa halip na makisangkot, maingat niyang iniwas ang kanilang grupo sa gusot at nagpatuloy ng paglalakad. Tahimik na sumunod ang lahat, bagamat dama ang kanilang pagkabagabag. Ang tatlong magkakapatid ay palihim na nagtitinginan, nagtataka kung ang kanilang nakatatandang kasama ay tunay na natatakot o sadyang itinatago lamang ang kanyang kakayahan. Sa pagtatapos ng kanilang paglalakbay sa araw na yun, marahang tumunog ang sistema sa loob ng isipan ni Beiying. Nakumpleto niya ang nakatagong pagpipilian at ginawaran ng gantimpalang pandagdag sa kanyang kakayahan sa pandayan. Sa wakas, narating nila ang isang lumang bahay pahingahan sa gilid ng Longan Village, kung saan maingat silang pumasok at naghanda para sa susunod na hakbang ng kanilang misyon. Pagpasok nila sa isang lumang bahay pahingahan, agad na tinawag ni Jiang Beiying ang taga-silbi at nagtanong kung may bakanteng silid. Bahagyang nagulat ang taga-silbi dahil hindi niya napansin kung kailan dumating ang kanilang pangkat, para bang bigla na lamang silang lumitaw. Gayunman, hindi niya ito binigyan ng mali siya at nagsimulang mag-alok ng mga silid na may iba't ibang antas, mula sa Heaven Tier, Earth Tier, Human Tier, hanggang sa pinakasimpleng silid. Muling sumulpot sa harap ni Jiang Beiying ang pagpipilian mula sa sistema. Nakasaad doon na ang pagpili ng Heaven Tier Room ay may gantimpala ng pambihirang kasanayan, ang Earth Tier Room ay may mataas na antas na kakayahan, at ang Human Tier Room naman ay magbibigay ng dagdag na puntos sa mga pangunahing katangian. Napangiti si Jiang Beiying sa kanyang isipan. Bagong pasok pa lang sila sa nayon ngunit sunod-sunod na agad ang gantimpala, para bang jackpot. Hindi na siya nag-atubili at pinili ang 3 silid na nakalaan para sa Human Tier. Tuwa ang namutawi sa mukha ng taga-silbi at mabilis silang ainal-alayan papasok. Nang buksan ang mga silid, bumungad sa kanila ang mga luma at sira-sirang silid na tirahan lamang ng mga daga at gagamba. Napaisip si Jiang Beiying na magsalita ngunit bago pa man siya makapagsimula, lumitaw muli ang mga pagpipilian ng sistema. Maaari niyang paalisan ng taga-silbi at makakuha ng isang mataas na kasanayan, o kaya naman ay gantimpalaan ito ng ilang baryang pilak kapalit ng dagdag na puntos sa kanyang mga katangian. Mabilis siyang nagpasya. Naglabas siya ng 5 baryang pilak at marahang iniabot sa taga-silbi, sabay sabing maaari na itong bumaba at tatawagin na lamang kung kinakailangan. Nagningning ang mga mata ng taga-silbi at buong pasasalamat na yumuko.
Lumisan ito dala ang masiglang tinig ng kanyang pangako na laging handang bumalik kapag kailangan. Pagkaraan nito, tumunog ang sistema at ipinahayag ang kanyang gantimpala, isang karagdagang puntos sa kanyang espiritu.